Maligayang pagdating sa ating kwento ngayon tungkol sa isa sa mga pinakamakabuluhang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Cavite Mutiny ng 1872. Ang maikling pag-aalsang ito na tumagal lamang ng ilang oras ay nagkaroon ng napakalaking epekto sa kinabukasan ng ating bansa. Bago natin talakayin ang mga detalye ng mutiny, mahalagang maunawaan natin ang kalagayan ng Pilipinas sa panahong iyon. Ang ating bansa ay nasa ilalim ng mahigpit na pamamahala ng Espanya sa loob ng mahigit 300 taon. Ang mga Pilipino ay naghihirap sa ilalim ng mabibigat na buwis sa pilitang paggawa at kawalan ng kalayaan. Ang tensyon sa pagitan ng mga mamamayan at ng mga Espanyol na awtoridad ay patuloy na lumalaki. Sa kabila ng lahat ng ito, ang diwa ng paglaban ng mga Pilipino ay hindi kailanman namatay, at ang Cavite Mutiny ay magiging isang mahalagang sandali na magbabago sa takbo ng kasaysayan. Sa ilalim ng pamamahala ng Espanya noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, ang mga Pilipino ay namumuhay sa ilalim ng matinding pang-aapi at kawalan ng katarungan. Ang lipunan ay nahahati sa dalawang mundo, ang mga Espanyol na may lahat ng pribilehiyo at ang mga katutubo na pasan ang buong bigat ng pamamahala. Isa sa pinakamabigat na pasanin ng mga Pilipino ay ang sistema ng buwis na sa pilitang kinokolekta ng mga Espanyol. Bukod dito, ipinapataw rin ang tinatawag na polo y servicios o sa pilitang paggawa, kung saan ang bawat lalaking Pilipino na may edad na 16 hanggang 60 ay obligadong magtrabaho ng 40 araw bawat taon para sa pamahalaan ng walang bayad. Ang mga patakarang ito ay nagdulot ng matinding pagkadismaya at galit sa mga mamamayan na unti-unting nagpupukaw ng diwa ng paglaban sa buong kapuluan. Bukod sa mabibigat na buwis at sa pilitang paggawa, isa pang malaking pinagmumula ng tensyon sa lipunang Pilipino ang tinatawag na frailocracy o ang dominasyon ng mga Kastilang Prayle sa halos lahat ng aspeto ng buhay ng mga Pilipino. Ang mga Prayle mula sa iba't ibang relihiyosong orden tulad ng mga Augustinian, Dominican at Franciscan ay hindi lamang nangasiwa sa mga simbahan. Kontrolado rin nila ang edukasyon, ang lokal na pamahalaan, at maging ang mga desisyon sa politika. Sila ang nagtatakda kung sino ang dapat mamuno sa mga bayan, at ang kanilang impluwensya ay umaabot hanggang sa pinakamataas na antas ng pamahalaan. Dahil dito, lumago ang tensyon sa pagitan ng mga Kastilang Prayle at ng mga sekular na pari, lalo na ang mga Pilipinong pari na nagnanais na mapamunuan ang kanilang sariling mga parokya. Ang hidwaang ito ay magiging isa sa mga pangunahing dahilan ng mga pangyayaring magaganap sa Cavite. Bago pa man sumabog ang mutiny, ang mga manggagawa at sundalo sa arsenal ng Cavite ay namumuhay sa ilalim ng matinding kahirapan at kawalan ng katarungan. Ang arsenal ng Cavite ay isang mahalagang pasilidad ng hukbong dagat ng Espanya kung saan libu-libong Pilipino ang nagtatrabaho bilang mga manggagawa at sundalo. Sa loob ng maraming taon, ang mga manggagawang ito ay nag-enjoy ng ilang mga pribilehiyo, kabilang ang exemption mula sa pagbabayad ng buwis at mula sa sapilitang paggawa o poloy servicios. Ngunit ang mga pribilehiyong ito ay biglang inalis ng bagong pamahalaan. Ang pagpapataw muli ng buwis at sapilitang paggawa sa mga manggagawa ng Cavite ay nagdulot ng matinding galit at pagkadismaya. Para sa kanila, ito ay isang malinaw na paglabag sa kanilang mga karapatan, isang pagtataksil ng pamahalaan sa mga taong tapat na naglilingkod sa korona ng Espanya. Sa gitna ng lumalaking tensyon, dumating si Gobernador General Rafael de Izquierdo sa Pilipinas noong 1871. Sa halip na pawiin ang apoy ng galit ng mga Pilipino, lalo pa nitong pinalakas ang mga ito. Si Izquierdo ay kilala sa kanyang matinding pagkapuot sa anumang anyo ng kalayaan at reforma.
Ipinangako niya na pamamahalaan ng Pilipinas gamit ang dalawang bagay lamang, ang espada at ang krus, na nagpapakita ng kanyang intensyon na gumamit ng puwersa at relihiyon upang panatilihin ang kapangyarihan ng Espanya. Isa sa kanyang pinakakontrobersyal na hakbang ay ang pagtanggal ng mga pribilehiyo ng mga manggagawa sa arsenal ng Cavite. Ang mga manggagawang ito na dating exempt mula sa buwis at sa pilitang paggawa ay bigla na lamang napailalim sa mga patakarang matagal na nilang pinaglabanan. Ang ganitong mapanupil na pamamaraan ni Izquierdo ay nagsilbing gatilyo na nagpaalab ng matinding galit sa mga puso ng mga Pilipino. Sa gitna ng galit at pagkadismaya, lumitaw ang mga tauhang handang harapin ang pamamahala ng Espanya. Si Sergeant Lamadrid, isang sundalo sa arsenal ng Cavite, ang naging isa sa mga pangunahing nanguna sa pag-aalsa. Bilang isang taong direktang nakaranas ng pang-aapi, siya ay nagsilbing inspirasyon sa kanyang mga kapwa sundalo at manggagawa. Kasama niya ang daan-daang mga manggagawa ng arsenal at mga kawal na Filipino na nagtipon upang labanan ang kawalan ng katarungan. Ang kanilang mga motibasyon ay malinaw. Ang muling pagpapataw ng buwis at sa pilitang paggawa ay direktang nakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang mga manggagawa na dating exempt mula sa mga pasanin ay naramdamang ninakaw ang kanilang mga karapatan. Ang mga sundalo naman ay nagalit sa diskriminasyon at hindi pantay na pagtrato sa kanila kumpara sa mga Espanyol na opisyal. Sama-sama, sila ay nagkaisa sa iisang layunin, ang ipaglaban ang kanilang dignidad at kalayaan. Noong gabi ng Enero 20, 1872, sa loob ng kuta ng Cavite, nagsimula ang isang makasaysayang pag-aalsa. Si Sergeant Lamadrid, kasama ang mga nag-aalsang sundalo at manggagawa ng arsenal, ay naglunsad ng kanilang matagal ng pinlano at pinaghandaang pag-atake. Sa ilalim ng takip ng gabi, pinagbabarilan nila ang mga Espanyol na opisyal na naroroon sa loob ng kuta. Ang mga rebelde ay mabilis na kumilos upang kontrolin ang arsenal at ang mga paligid nito na siyang pangunahing layunin ng kanilang pag-aalsa. Sinubukan nilang agawin ang mga sandata at muniksyon na nakaimbak doon upang palakasin ang kanilang posisyon. Ang mga nag-aalsang manggagawa ay nagtulungan sa mga sundalo na nagpapakita ng kanilang nagkakaisang galit laban sa pamamahala ng Espanya. Ang ingay ng mga baril at ang sigaw ng mga rebelde ay kumalat sa buong Cavite na nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang pag-aalsa sa loob ng kuta ng Cavite, naghihintay ang mga rebelde ng isang bagay na hindi kailanman dumating, ang pangkalahatang pag-aalsa sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ayon sa kanilang plano, ang mutiny sa Cavite ay magiging hudyat lamang ng isang mas malaking kilusan na sumasaklaw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Inaasahan nilang ang mga Pilipino sa Manila at sa iba pang lalawigan ay sabay-sabay na mag-aalsa laban sa pamamahala ng Espanya. Ngunit ang inaasahang suporta ay hindi dumating. Walang nagalaw sa labas ng Cavite. Ang mga rebelde ay naiwan na mag-isa, nag-iisang lumalaban-laban sa buong kapangyarihan ng pamahalaan ng Espanya. Samantala, mabilis na kumilos ang mga autoridad na Espanyol. Sa loob lamang ng ilang oras, nagpadala sila ng mga reinforcements patungo sa Cavite upang sugpuin ang pag-aalsa bago pa man ito makakalat pa. Nang matuklasan ng mga Espanyol na autoridad ang pag-aalsa sa Cavite, agad silang kumilos upang sugpuin ito. Ang mga puwersang Espanyol na mas organisado at mas mahusay na armado ay mabilis na nakapaligid sa mga nag-aalsang sundalo at manggagawa sa loob ng kuta. Hindi nagtagal, nagsimulang bumagsak ang depensa ng mga rebelde nang maging malinaw na walang darating na karagdagang tulong mula sa ibang bahagi ng kapuluan. Sa magkabilang panig, may mga nasugatan at namatay,
Ngunit ang mga Espanyol ay nagtagumpay na kontrolin ang sitwasyon ng may maliit na bilang ng kanilang mga puwersa. Sa loob lamang ng ilang oras, ganap na natalo ang mga nag-aalsang sundalo at manggagawa. Ang ilan ay nagsukuan, habang ang iba ay nagtangkang tumakas, ngunit nahuli rin. Ang mabilis na pagkatalo ng mutiny ay nagpakita ng malaking pagkakaiba sa lakas ng dalawang panig at nagbukas ng daan para sa malupit na paghihiganti ng pamahalaan ng Espanya. Matapos mapigilan ang pag-aalsa, agad na ginamit ng pamahalaan ng Espanya ang Cavite Mutiny bilang isang makapangyarihang sandata laban sa mga Pilipinong nagtataguyod ng reforma. Inangkin ni Gobernador General Izquierdo na ang mutiny ay hindi lamang isang simpleng pag-aalsa ng mga sundalo at manggagawa, kundi bahagi ng isang malawak at organisadong konspirasyon upang ibagsak ang buong pamamahala ng Espanya sa Pilipinas. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang usigin ang mga individual na matagal na niyang itinuturing na banta sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Kasama sa mga inakusahan ang mga sekular na pari, mga profesional at mga intelektual na Pilipino. Ang paratang ng konspirasyon ay naging mahalagang kasangkapan upang patahimikin ang lahat ng nagnanais ng pagbabago. Sa pamamagitan ng takot at pananakot, sinubukan ng pamahalaan na sugpuin ang lumalaking damdamin ng nasyonalismo sa buong kapuluan. Kabilang sa mga pinakakilalang biktima ng pamahalaan ng Espanya matapos ang mutiny ay ang tatlong sekular na pare na kilala bilang Gomburza, sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ang kanilang pangalan ay pinagsama upang lumikha ng isang simbolo ng paglaban at sakripisyo. Bago ang mutiny, aktibo silang nagtataguyod ng karapatan ng mga Pilipinong pari na mamuno sa kanilang sariling mga parokya, na noon ay kontrolado ng mga prayle mula sa Espanya. Ang kanilang pakikibaka para sa sekularisasyon ng simbahan ay nagpagalit sa mga Kastilang autoridad. Nang mangyari ang Cavite Mutiny, agad silang pinagbintangan ng pamahalaan ng Espanya na may kinalaman sa konspirasyon kahit walang matibay na katibayan. Ginamit ng pamahalaan ang pagkakataong ito upang alisin ang mga boses na nagtataguyod ng karapatan ng mga Pilipino. Matapos mapigilan ang pag-aalsa, agad na kumilos ang pamahalaan ng Espanya upang harapin ang mga akusado. Ang paglilitis ay isinagawa sa isang marahas at mapanupil na paraan na walang anumang garantiya ng makatarungang proseso para sa mga nasangkot. Ang mga akusado ay hindi binigyan ng sapat na pagkakataon na ipagtanggol ang kanilang sarili at ang ebidensya laban sa kanila ay madalas na nakabatay sa peke o sa pilitang testimonya. Maraming kalahok sa mutiny ang hinatulan ng kamatayan, habang ang iba naman ay ipinatapon sa ibang bansa. Kasama sa mga hinatulan ng kamatayan ang tatlong sekular na pari ng Gomburza, sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora. Ang kanilang pagkakasangkot sa mutiny ay hindi kailanman napatunayan ng maayos, ngunit ginamit sila ng pamahalaan ng Espanya bilang babala sa lahat ng nagtataguyod ng reforma at kalayaan sa Pilipinas. Noong Pebrero 17, 1872, sa harap ng libu-libong manonood sa Bagumbayan, isinagawa ang pagpapatupad ng kamatayan sa tatlong pari ng Gomburza, sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora sa pamamagitan ng garote. Ang garote ay isang instrumento ng pagpapatupad ng kamatayan na nagpipigil ng hininga sa pamamagitan ng bakal na kolar na pinipilit sa leeg ng biktima. Ang paraang ito ay karaniwang ginagamit sa mga kriminal, hindi sa mga pari. Sa pamamagitan ng garoting sa mga pari, malinaw na ipinadala ng mga Espanyol ang mensahe na kahit sino, anuman ang kanilang katayuan sa lipunan, ay maaaring parusahan ng kamatayan kung lalabag sa kapangyarihan ng Espanya.
Bago mamatay, sinabi ni Padre Burgos, "Ano ba ang aking kasalanan?" Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng kawalan ng katarungan sa kanilang pagpapatupad ng kamatayan. Ang pagpapatupad ng kamatayan sa tatlong pari ng Gomburza ay nagdulot ng malalim na sugat sa puso ng bawat Pilipino. Ang kanilang pagkamatay ay hindi lamang naging simbolo ng kalupitan ng pamamahala ng Espanya, kundi naging apoy din na nagpaalab ng damdaming nasyonalismo sa buong kapuluan. Maraming Pilipino ang nagsimulang magduda sa katuwiran ng patuloy na pamamahala ng mga Espanyol sa kanilang bansa. Kabilang sa mga lubos na naapektuhan ay ang batang si Jose Rizal, na nang malaman ang tungkol sa kamatayan ng tatlong pari ay nagpahayag ng matinding pagkagalit at kalungkutan. Isinulat niya ang kanyang nararamdaman at inialay ang isa sa kanyang mga akda sa alaala ng Gomburza. Para kay Rizal, ang kanilang kamatayan ay patunay ng pangangailangan ng tunay na pagbabago. Ang sakripisyo ng Gomburza ay naging pundasyon ng pagnanais ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ang Cavite Mutiny ng 1872 ay hindi lamang isang simpleng pag-aalsa ng mga sundalo at manggagawa. Ito ay naging isang mahalagang sandali na nagpaalab ng damdaming nasyonalismo sa buong kapuluan. Ang tiyankan marahas na tugon ng pamahalaan ng Espanya, lalo na ang pagpapatupad ng kamatayan sa Gomburza, ay nagbukas ng mga mata ng maraming Pilipino sa tunay na kalikasan ng kolonyal na pamamahala. Ang galit at pagdadalamhati ng sambayanang Pilipino ay unti-unting naging lakas at determinasyon. Sa mga susunod na taon, ang mga batang Pilipinong nag-aral sa Europa tulad nina Jose Rizal, Marcelo del Pilar at Graciano Lopez Jaena ay nagtatag ng propaganda movement. Layunin nila ang ipaalam sa mundo ang kalagayan ng Pilipinas. Ang Cavite Mutiny ay nagsilbing pundasyon ng isang bagong kamalayan, isang pagnanais para sa tunay na kalayaan at katarungan para sa lahat ng Pilipino. Ang Cavite Mutiny ng 1872 ay hindi lamang isang maikling pag-aalsa, kundi isang simbolo ng walang sawang paglaban ng mga Pilipino laban sa pang-aapi. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing pundasyon ng damdaming nasyonalismo na patuloy na lumago sa mga sumunod na taon. Ang pagpapatupad ng kamatayan sa Gomburza ay nagpaalab ng galit at determinasyon sa puso ng bawat Pilipino. Ang mga ideya ng kalayaan at katarungan ay kumalat ng mas malakas na nagbigay inspirasyon sa pagbuo ng katipunan ni Andres Bonifacio noong 1892. Ang katipunan ay direktang nagmana ng diwa ng pagtutol na ipinakita sa Cavite, at ito ay humantong sa Rebolusyong Pilipino ng 1896. Ang mutiny ay nagpakita na ang pakikibaka para sa kalayaan ay hindi maaaring sugpuin ng kahit anong kapangyarihan. Ang pamana nito ay nabubuhay pa rin sa puso ng bawat Pilipino hanggang ngayon. Ang Cavite Mutiny ng 1872 ay isang maikling pag-aalsa, ngunit ang epekto nito ay napakalaki at napakalim sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula sa isang simpleng protesta ng mga sundalo at manggagawa sa Cavite, naging sanhi ito ng pagbabago ng buong takbo ng pakikibaka ng mga Pilipino para sa kalayaan. Ang sakripisyo ng Gomburza at ng lahat ng kalahok sa pangyayaring ito ay hindi dapat malimutan. Sila ay mga bayani na nagbigay ng kanilang buhay para sa isang pangarap ng isang bansang malaya at makatarungan. Bilang mga Pilipino, ang kanilang kwento ay bahagi ng ating pagkakakilanlan. Ang Cavite Mutiny ay nagpapaalala sa atin na ang kalayaan ay hindi libre. Ito ay binayaran ng dugo, sakripisyo at tapang ng ating mga ninuno. Alalahanin natin sila, pahalagahan ang kanilang sakripisyo at ipagpatuloy ang kanilang pangarap para sa isang mas maunlad at makatarungang Pilipinas.